Mula nang ipatupad ang plastic ban sa Quezon City noong Oktubre, katumbas ng 2 truck na raw ang hindi nagagamit na plastic. Pero nananatili pa rin hamon sa mga mas nakararami ang pagbabago sa nakagawian nilang paggamit ng plastic. May news to go si Steve Dailisan. Inabutan namin ang mag-asawang Llama sa supermarket na ito sa Quezon City. Ang mga napamiling produkto, diretso agad sa inihanda nilang eco bags. Bukod sa ayong magmulta, kontribusyon daw nila ito para makabawas sa problema ng basura, lalo't ang kanilang lugar madalas daw bahain. Oo sir, kasi hindi naman namin tinatapon na hindi na kami nagtatapon ng plastic. Dito sa supermarket na ito, halimbawa sa Quezon City, nung wala pang plastic ban nakakaubos daw sila ng mahigit 10,000 plastic bags kada linggo. Pero nung nagpatupad na ng plastic ban, nasa mahigit 3,000 na lamang daw yung kanilang nauubos. Karamihan kasi sa kanilang mga customer dito ay nagdadala na ng kanilang mga eco bag. Yung iba naman, ay pinapakarton na lamang yung kanilang mga ipinamili. At minsan, kung nakakalimot, napipilitan silang magmulta ng 2 piso. Sabi ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na aktibo sa pagsuporta sa ordinansa ng plastic ban, unti-unti nang nagbabago ang gawin ng mga mamimili. Pero sa mga umaangal sa dagdag gastos ng 2 piso kada plastic bag, paglilinaw nila, hindi sa City Hall o sa mismong supermarket ito mapupunta, kundi sa Green Fund na maaaring gamitin para sa mga proyektong pangkalikasan. Pagbabago, no? That's your share in helping out in the ecology and in moving the country forward, diba? And also we have this thing here called I was ondoy. I participated, I was part of the problem. Pero pag tinagalog mo, iwas ondoy. Mula nang ipatupad sa Quezon City ang plastic ban noong Oktubre, aabot na raw sa 24 million pesos ang Green Fund at di pa raw ito nagagastos. 500,000 na sando bags na rin daw ang hindi nagamit o katumbas ng 2 truck ng plastic. Pero malayo-layo pa rin daw sa target, lalo't sa isang pag-aaral, aabot sa 45 truck ng plastic kada araw ang pumapasok sa Payatas dump site. Imagine hindi na siya mapupunta dun sa waste stream natin. Makakabawas na siya ng space dun sa landfill natin, so mapapakinabangan palalo yung landfill. And yung sa mga kalat, medyo at least hindi na napupunta. Imbis na maitapon sa nare-recover na natin. Maitapon sa kalsada, sa ilog. Pinakamahirap daw sa pagpapatupad ng ordinansa ay yung baguhin ang nakagawian ng mga komunidad. Ang inaaral naman nila ngayon kung paanong hindi rin magamit ang mga sandbag bilang basurahan. Mga sandbags din kasi ang madalas nakikita sa mga estero at creek. Yung behavioral change ng community natin yung kailangan natin. Kaya kailangan natin lahat ng participation ng mga tao na imbis na gumamit sila ng plastic, magdala na lang sila ng eco bag nila. Maliit mga hakbang ang plastic ban, malaking bagay naman daw ito para makabawas sa problema ng basura. At kung magtatagumpay, baka makatulong din sa pagresolba sa problema ng pagbaha sa Metro Manila. Steve Dailisan, GMA News.